Konnichiwa! Welcome to my travel show o Nagano, kung saan ililibot ko kayo sa iba't ibang lugar dito sa Nagano, Japan. Today is day 14 namin dito sa Japan, and special dito kasi first time ko magta-travel mag-isa. Dadalhin ko kayo sa Matsumoto Castle. Located siya sa Matsumoto City, mga more than 2 hours away from Nagano City. After 50 minutes na biyahe, nakarating na ako dito sa Matsumoto City. Maglalakad lang ako papunta sa Matsumoto Castle. Okay, nandito ako sa Tourist Information Center nila na nasa train station lang din. Ayan, para sa mga hindi marunong mag-Japanese, meron naman silang mga papers dito, mga pamphlets, flyers na in English. Tapos pwede ka rin magtanong doon sa tourist information na mga personnel nila. Ayan, walking na ako. Meron namang mapa na binigay. Kung maligaw ako, may data naman ako. Paglabas nung station, may mga lockers doon para doon sa mga may dalang mga maleta. Ako ito lang naman dala ko. Bag lang. So, let's go. Ang init! Minto lang ako doon sa waiting shed. Inaral ko lang yung map para alam ko kung saan ako pupunta mamaya. So after ng Matsumoto Castle, meron na akong mga nakitang pwede kong puntahan. Yung mga bukas ngayon, yung iba kasi sarado ng Tuesday, and yung iba naman medyo mahal yung entrance. So pupunta tayo sa mga naka-open ngayon and yung hindi ganun kamahalan yung entrance. Ayan, tapos na ako kumain sa 7-Eleven. Continue ang paglalakbay. Ang ganda nito, tulay na. May mga pink na ganyan. Tapos may mga bulaklak, tapos may river dito. Lakad lang tayo. Oops, hindi cherry blossom yung nakikita nyo. Walang cherry blossom pala pag summer. Pero maganda siya, kulay pink siya na puno. Nakita niyo yung street na yan, pupunta tayo dyan later. Pero unahin muna natin ang Matsumoto Castle. Kasi additional information, ang Matsumoto City ay pangalawa sa pinakamalaking city sa Nagano Prefecture. Una yung Nagano City, syempre. Dito daw sa mismong tapat ng castle, bibili ng ticket. Nakakatawa yung mga tao dito sa mga tourist center dito, mga medyo senior citizen na sila. Pero may trabaho pa din sila. Ito na siya yung castle. Ayan, yun. Tatanong ko siya. Oh my God, excited na ako. Ayan, nandito ako sa gate ng Matsumoto Castle. Ang galing. Meron ditong, tingnan nyo. Matsumoto Castle. Meron ditong Matsumoto Castle volunteer guides in English. Free of charge, no tips, smiles lang daw. Tapos si tatay, si lolo yung mag-aano sa akin. Ang mag-guide sa akin. Is this your first trip to Japan? Yes. Ayan. So dati daw before COVID-19, pwedeng pumasok sa loob ng castle, pero ngayon hindi na. Tapos 1.5 hour daw yung total time na maglilibot kami sa castle. And magkakaroon naman ako ng free time later. So si Sir Misuto, siya yung mag-guide sa akin around here. Ayan siya, oh. Ganda. We can see like this is Japan Alps. Yes, okay. Japanese Alps. Japanese Alps. Yes. And Japanese Alps daw yun yung natatanaw doon. Hindi lang masyado matanaw ngayon kasi cloudy. Pero ayan yung itsura niya. Okay. Ayan, bayad na kami. 700 yen lang naman. Tapos 300 yen for kids. For kids, it's 300 yen. Yes. Okay. This is brochure language. Okay. English. Yes. May pa-brochure pa sila dito. Guide kudasai. Ay, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ticket and brochure language. Matsumoto
castle town in old time. Oh, okay. Old, ano. We met here. Here. Yeah, this place. Okay. And maybe. So, ito daw is symbol daw din ng power ng local lord. For battle talaga siya. Yung daimyo dito nakatira sa gitna. Ito yung itsura dati luma. Defense system yan. Para kung atakihin sila, hindi basta-basta paikot-ikot siya kasi yung mga bridge, hindi siya yung isang diretso lang. Tapos ang nakatira daw dito is mga higher ranking samurai. And then lower ranking naman yung nandito. Tapos, ayan, agriculture land na siya. Lahat-lahat. Thank you. And may gift sa akin. Thank you. I'm collecting postcards actually. Wow. So I'm really happy that Great. you gave me the postcards. Thank you. Ayan na yung postcards na ako. Ganda ng castle. Papunta na kami ngayon sa entrance. And hinahatid lang ako ni sir papuntang entrance. This is, I think, a great spot for taking a photo. Okay, yes. Ayan, nakapila na ako ngayon. And sinasamahan pa din ako ni sir. And ayan. The line is longer. Okay, thank you. Bye-bye. Arigatou gozaimasu. Ayan, nandito na ako sa loob ng Matsumoto Castle. And yung ticket, pinakita ko lang dun sa entrance. Medyo hindi naman ganun kahaba yung pila. Maiksi pa nga daw yun, sabi nung tour guide ko. And nakakatuwa kasi nagkaroon pa ako ng libreng tour. Libreng tour, wala siyang bayad at all. And sobrang informative niya, talagang in-explain niya sa akin yung about sa castle. So at least may alam na ako ng konti about this castle before ako pumasok dito. Ayan, si Sir Mizuto Kiyosawa, siya ay member ng Alps Language Service Association. So pag pupunta kayo dito sa Matsumoto Castle, make sure na nandun lang sila sa entrance. Libre lang naman yung tour, so ayos yun. Ayan, so pagpasok nyo, paghuhubadin kayo ng sapatos, tapos ipapalagay sa plastic. And merong hagdan doon na super steep, bawal mag-video and pictures. So ito yung sinasabing ano, dito daw sa butas na to, naglalaglag ng bato yung mga nandito sa loob sakaling may kalaban na pumapanik. So defense system siya. Structure of the castle wall. So ito siguro yung isa pa sa original na structure. Sabi kasi ni Sir Mizuto, dati daw nagkaroon na ng mga sira tong castles na to. And nung natatandaan niya nung 5 years old siya, nakita niya na ginagawa nga tong castle na to. Nandito na tayo sa second floor ngayon. Ito yung sinasabi ni Sir kanina na floor na madaming baril. So ayan, kita mo siya sa labas. Tignan niyo. Mamaya din tayo magpapapicture. Muna tayo sa mga baril dito. May ine-explain siya sa akin na dati hindi naman daw ginagamit yung baril dito sa Japan. Meron lang parang mga barko yata na napadpad dito sa Japan na may mga lamang baril from other countries. Tapos nakita nung pinuno dun sa area na yon, pinagaya niya sa mga craftsman niya. Doon na nagsimula yung paggamit ng baril dito sa Japan. Yan. Tignan nyo yung view dito mula sa 4th floor. Nadaanan ko na yung 3rd floor, yung secret floor, kaya lang bawal mag-video doon dahil masyadong matarik yung hagdanan. So, eto na yung 4th floor. Dahil sa 4th floor, lakad-lakad lang. May pila kasi, so susunod ka dapat sa pila na yun ng mga tourists. Kasi nga, pag hinayaan nilang magpalibot-libot, laboy-laboy lahat, medyo magiging magulo sa loob ng castle. Dito na tayo sa 5th floor. Medyo mahaba pila rito ngayon. Just kita nyo yun, nung mga ganong hagdan, sobrang tarik kasi niya.
Kaya prohibited na mag-pictures and videos dahil baka nga naman malaglag or mauntog kung meron ka pang hawak na camera. At ito palang castle na to, sabi ng tour guide ko kanina, hindi siya tinitira ng mga shogun, mga emperors, hindi. Ano to, symbol of defense nila. Kumbaga more on pang depensa nila to. Yung mga shogun or emperor nakatira dun sa paligid ng castle. Na later papakita ko sa inyo kung saan dati nakatayo yung bahay nila. Yung mga mansions nila na nasunog daw dati ng gera. So kaya ang mga butas-butas dito sa castle na to, more on ano lang yun, pang defense talaga nila. Hululugan nila ng bato, ng pana. May bintana dito, ang ganda ng view. Look at that view. Ganda, no? Okay, nandito na ako sa pinaka-top na floor. 6th floor ata to. And ito yung sinabi sa akin na dito daw merong shrine dito sa tuktok. And ito sa inyo. Ayun. Merong shrine doon sa taas. Ang storya daw niyan, dati daw meron daw isang samurai na nagpunta dito sa part na to. Pagkatapos yung samurai na yon, nung 26th day of the month, nagkaroon ng yung moon is yung crescent na crescent yung itsura niya, yung manipis na manipis siya. Nagpakita sa kanya yung isang babae na nakakimono na white, tapos red na something. Sinabi sa kanya na sabihin mo sa pinuno nyo na maghanda ng 500 kilo yata of cooked rice. Pagka ganun, magiging prosperous yung castle. Ginawa naman yun, kaya tingnan mo hanggang ngayon, buhay pa din yung castle. Hindi pa din siya yung nasisira talaga ng tuluyan. Ganda oh, ibang side naman to. Ito naman yung sa north side. Diba? Ganda. Oh. Ayan, nandito na ulit tayo sa 4th floor. Sa lahat ng floor, ito daw yung pinaka maluwag na floor, mataas yung ceiling, and may mga bintana. Unlike dun sa ibang floor na puro windows na maliliit lang, puro ganyan lang. Dito may malalaking bintana. Dito doon nag-i-stay yung daimyo madalas kapag pumapasok siya dito sa castle. Ayan, dito na ulit tayo sa floor kung saan maraming mga lumang baril and sandata. Ayan, mga baril yan, nagawa sa kawayan. Tapos sa floor na to, mayroong magandang bintana ulit. Ayan. Sobrang ganda daw dyan kapag spring kasi karamihan na nakikita nyo dyan, lalo na yung puno na yon, yung parang may mga dahon na pababa. Weeping cherry blossom daw yan. Cherry blossom na pahaba yung dahon na pababa. Yung bulaklak pala. So super ganda niya daw pagka spring. Ayan. Yan no. Mga bala daw yan. Bala, signal bell, bullet casting modes. So, yung ginagawa yung mga bullet. Yan naman ay suot ng mga helmet ng mga sundalo nila. Ayan. Ayun. Yun yung puno na sinasabi ko, yung weeping cherry blossom or weeping sakura. Pagka spring, super ganda niya kasi imagine niyo kulay pink, tapos yung mga dahon niya, yung mga bulaklak niya pababa. Kaya weeping kasi parang umiiyak daw. So, nandito na tayo sa first floor. According sa tour guide ko kanina, etong floor daw na to kung saan merong red balcony. Dito daw yung floor na yung mga samurai ay nagre-relax. Umiinom sila dito. Pagkatapos, yan, nagre-relax sila. Umiinom habang nanonood daw ng full moon or ng buwan. So yun yung pastime nila. Chill lang sila dito habang umiinom ng sake. Sabi nga nung tour guide ko, yung mga samurai daw, they enjoy 3 moons at the same time.
Isa yung buwan na nakikita nila sa taas, yung reflection ng buwan dito sa tubig, and yung reflection ng buwan dun sa sake nila. Ayan, nandito na tayo sa labas ng castle. At may mga naka-costume dito ng ninja and daimyo. Pwede kayong magpa-picture sa kanila kung gusto nyo. Tapos, tignan nyo yung castle mula dito. Ganda, no? Ito yung ano, yung pahingahan ng mga samurai dati. So, pakita ko lang din sa inyo. Yung mga parang kulay black daw na yan. Haligi yan nung dating mga bahay dyan, kung saan dun talaga nakatira yung mga emperor, yung mga matataas na may posisyon na tumitira dito. Kaya lang nasunog yan. Pero tingnan nyo naman, yung castle mismo, buong buo pa rin. Medyo dumidilim na ang kalangitan kaya uwi na ako. Bye Matsumoto Castle! See you again! Tchadan! Yan o. May parang mga ninja frog dito sa entrance. Pa-picture tayo sa kanila. Wait lang. Ganda o. May magandang puno rito. Was cherry blue. Ayan, nandito na ako sa Nawate Street. Kaya lang umuulan. Akong payong. Ito siya. Ali siya na may mga tindahan, shops, mga cafe siguro in restaurant na ayun, chill lang, lakad-lakad ka lang kung gusto mo lang magtingin-tingin ng mga souvenirs, magmerienda, mag-food trip. This is the place to be. Kaya nga lang nadya natin. Kaya lang mukhang pasara na yung mga tindahan. Anyway, yan. Lakas ng hangin mga kaibigan. Diyos ko Lord. Tayan nga mga frog na yung mga tinda dito. Frog. Mga buho palaka nga. Bakit kaya? Ano kayang kinalaman ng palaka sa culture? Ano? Yan o, mga palaka. Kaya lang, ang pasara na sila. Palaka pa din dito. At ano naman to? Hindi ko alam kung ano to. Bili ako ng ice cream. Uulan na. Bumili lang ako ng ice cream dito sa cute na cafe na to. Hindi siya cafe eh. Basta tindahan siya ng mga ice cream kung ano-ano pa. Ang ganda lang ng itsura niya sa loob. Parang nasa bahay ka lang. Pwede mag-video, kaya lang bawal mag-ingay. So, hindi ako nagsasalita. Kasi itong ice cream na to, ano siya, milk flavor. Milk lang, walang vanilla. So, super sarap nila. Isang pulog, biga. Ay, lumalakas yung ulan. Wala akong payong. Shit! Okay, super lakas ng ulan. And nandito na ako sa last destination ko. Medyo basang-basa na ako, pero finish ko na. Ito yung Gyeonggi Well. This well is most renowned in the city. It has a long history of providing drink water, and even today, local people came here to drink fresh water. So, yun nga daw. And yun yung gagawin natin. Bukod sa sinisilong tayo ngayon dito, inom tayo ng fresh water using this. And si ate, kumukuha siya ng water, nilalagay niya sa bote niya. So, yan, kuha tayo. Okay. Kasang mineral water nga siya. So ayun na nga, dito na ako sa Nagano Station.
Pagkagaling ko dun sa well, mas lumakas pa yung ulan pero kailangan ko nang takbuhin kahit walang payong papunta dun sa Matsumoto Station. Mga 10 minutes yata yun. As in super ulan, basang-basa ako. And pagdating naman sa bilihan ng ticket, ayun, imbis na express pass or limited express na walang masyadong hinto, ang nabili ko is yung regular na ticket lang. So pagsakay ko sa train na pang limited express pala, nag-add na lang ako ng 1,200 yen kasi nga limited express train ticket yon. So ngayon, eto, nandito na ako sa Nagano Station, basang-basa sa ulan, walang malalapitan, walang masisilungan. Goodbye. Hindi pa pala goodbye. Mag-outro muna ako. Sana nag-enjoy kayo sa episode na ito dahil ako naging masaya ako sa Matsumoto City. Hanggang sa susunod na episode ng Nagano. Ito po ang inyong Ate Ellen. Goodbye!